and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito, The Better News. TNVS, trending and Isang fashion show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat panagutan ating tatalakayin dito sa Hot Bawal Yan. Dito lang ang happening sa current match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBCTV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programa. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin maga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga lita,
Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita, Biyernes. Sa ating pong headlines, PNP pinagana na ang tracker team sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Senador pinasusurrender ng NBI. Senador Ronald Bato de la Rosa nasa Pilipinas pa ayon sa DCIDG. MMDA GM Torre handa raw sumunod sa direktiba ni Pangulong BBM kung siya utusang ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Senador Padilla itinangging tinakas si Bato, nakisabay lang. Ha? Senador, huling bumaba sa Makati. MMDA may nasampulan na sa NCAP anti-littering campaign. Steel plant sa Misamis Oriental, sablay sa ECC. Kinakitaan ng radioactive chemicals ayon sa DENR. Presyo ng petrolyo tataas na po sa susunod na linggo. Pumanaw na veteranong DZRH reporter Boy Gonzales, personal na ni-nominate ni Mayor Isko para sa posthumous award. 2 milyong pisong halaga ng shabu. Kumpiskado, 2 katao arestado naman sa Lucena City. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan. Tromel Para Fortes. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nagpakalat na po ng tracker teams ang Philippine National Police para sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., trabaho nila magipag-ugnayan sa Department of Justice at maging sa National Bureau of Investigation NBI. Una pong sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulya na susundan ng 200,000 tauhan ng PNP ang lead ng DOJ. Iginit naman ni Nartates ang kanyang direktiba sa local at special units ng pairali ng transparency at human rights sa gagawing operasyon. Nakandang sumunod si MMDA General Manager Nicolas Torre III kung uutusan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Torre, bahagi pa rin siya ng law enforcement agency at wala umano siyang magagawa kung utusan ng presidente. Lino naman ni Torre na kung hindi sakop ng MMDA ang lugar kung saan makikita si Bato, handa silang ipabaya ito sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatandaan noong March 2025, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa ICC noong siya pa ang nakaupong PNP chief. Pero pwede na siguro di ba, ipatupad ang tinatawag na citizen's arrest. Tama ba? Ewan ko lang. Hindi ba? Pwede naman siguro. Ngayon, sino magtatangka mga aresto kay, kay Senador Bato ng may gray citizen? area dun kasi ang nakalagay dun na sa warrant of arrest, ang nakalagay dun sa dapat law enforcers lang. Yes. Diba? Pero nga meron yung tinatawag na citizen's arrest Hindi kaya sakop yun? Ewan ko lang. Or saklaw na yun? Dapat tanungin natin sa mga nakakinaukulan. Kasi alimbawa, ikaw nakita mo si Senator Bato de la Rosa. Pwede mo isumbong kung nakita mo siya. At hindi mo pwedeng arresto. Hindi pwede arresto. Wala kang arrest warrant Yes. Siguro pwede kung magsasama ka ng police or NBI, di ba? Samantala naman itinanggi ni Senador Robin Padilla na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes, May 14, ilang oras matapos naman ang shooting incident sa Senado. Sa payag po ng Senador, hindi mo may tuturing na pagtakas ang pag-alis nila dahil naman sa dami ng pulis sa loob at labas ng Senado, gayon din mga tauhan ng NB at ng PNP. Walang humarang sa kanila at nagpakita ng warrant of arrest mula sa lokal na korte. Kaya naman idinin po ni Padilla na hindi may tuturing na pugante si Bato dahil sindihan niya kas nasunod ang proseso ng batas sa bansa. Dagdag pa ng senador, sinabay lamang daw niya si De La Rosa dahil alam niyang wala itong sasakyan sa Senado dahil naman sa inihatid lamang din siya noon sa Senado gamit ang sasakyan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bumaba sa siyudad ng Makati si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makisakay kay Senador Robin Padilla mula sa Senado noong May 14. Pero hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan pupunta si de la Rosa. Masinundo ng sasakyan nito sa Makati.
Ayon kay Padilla, nakisabay lang sa kanya si Senador Bato at pumayag siya dahil wala itong sasakyan. Samantala, nanindigan si Padilla na hindi matatawag na fugitive sa batas si De La Rosa dahil kailangan anyang idaan sa sariling proseso ng bansa ang pagtugis at pag-aresto sa senador. Itinuturing naman na pugante ni Attorney Antonio Bucoy, human rights advocate at public interest lawyer, si Senador Bato de la Rosa dahil naman sa patuloy na pagtakas mula sa arrest warrant ng International Criminal Court ICC sa panayam po ng programang 2x2. Naliwanag po ni Attorney Bucoy na mayroong lehitimong mandato ang ICC na maglabas ng warrant laban sa kanya. Napagtibay pa niya nito ng ibasura naman ng Korte Suprema ang inarap na o hirit na TRO ng Company de la Rosa laban sa naturang pag-aresto. Samantala, abot naman sa halos 5,000 kahinainalang transaksyon na konektado sa tinatawag na QR phishing schemes ang napigilan ng higanting mobile payment service na GCash Philippines. Ito nabatid mula kay GCash ABP at Customer Service Operations Head Paul Velasquez. Ayon sa kanya, dahil sa pinalakas na user support at security features, bahagang na-monitor at na-intercept ang pagpasok ng kahinainalang transaksyon sa financial app ng GCash. Sinabi ni Vasquez na sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at iba pang law enforcement agencies, mahigit 4,700 fraudulent merchants ang na-trace at naharang bago pa makredit sa GCash. Ipinayag ng GCash executive na bumalangkas na mga karagdagang security features ng kumpanya upang labanan ng banta ng account takeovers, wrong send errors at iba pang uri ng online scams. Bukod sa GCash Help Center at hotline na 2882, binuo ang biometrics login at MPIN protection na magpapalakas sa one-time passwords o OTP ng GCash users. Personal pong ninominate ni Manila Mayor Isko Moreno ang pumanaw na veteranong DZRH reporter na si RH29 Boy Gonzales para sa posthumous award. Ayon po kay Yorme Isko, siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestigyosong parangal na iginagawad sa natatanging Manileño o personalidad na pumanaw na ngunit nag-iwan ng napakahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa.